Ako si Jeff Kagandahan, 43 years old from Paete, Laguna. Sa ngayon ay ako ang Executive Director ng Intersex Philippines. Bali siguro mula nung magkaisip ako, natuklasan ko na medyo iba ako dun sa binary notion natin ng male at female bodies. So pero nung mga panahon yun, hindi ko alam kung anong term yung gamit o dapat gamitin dun sa ano na yun. Bali hindi kasi siya napag-usapan din within the family. They are very secretive dun sa condition ko. Kaya kumbaga na talagang hindi siya pinag-uusapan. So pakiramdam ko may mali pero hindi ko alam kung ano yung mali. Parang gano'n. Bali natatandaan ko nung bata pa ako is dinala na ako sa endocrinologist. Pero nag-lost follow-up, tapos naulit-uli siya nung high school ako. Ang sabi ng endocrinologist is mas maganda na operahan ako para mas maging, kumbaga, yung genitals ay mas mukhang pambabae. Because I have 46XX chromosome, so it is a female chromosome pattern. Kaya lang nung high school ako, ayaw ko talaga kasi nga, sabi ko kasi yung chromosome hindi naman nakikita sa noo or hindi naman siya visible. So, mas gusto ko kasi nag-identify kasi ako as man. Siguro nung bata pa ako, hindi masyado kasing visible until nung mag-grade 4, 5, hanggang mag-high school. Doon kasi mas nag-develop yung male hormones, nag-produce na mas maraming male hormones yung aking katawan. Kaya medyo doon mas naging dominant yung male feature ko. Kaya yun, lagi na sinasabi, ano ba yan? Lalaki, mukhang lalaki pero nakapalda. Parang ganun. Lalaki pero bakit ganun ang babae pero ang mukhang lalaki. So ganun yung mga narinig lagi. Until nung mag-college ako, mas nahirapan na ako kasi talagang doon, dominant na talaga. Akala ko kasi nung una, ako lang eh. Nung kabataan ko, grade 4 siguro, I'm asking God talaga, pag minsan naiiyak ako tuwing gabi. Sabi ko, Lord, bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa yung nilikha mong ganito? Kasi syempre, wala akong kakilala, hindi pinag-uusapan sa pamilya, so wala kang ibang pwedeng pagsabihan. Kaya yun nga, si Lord lang siguro yung faith din, yun yung nagpatatag sa akin. So, ang nakakatuwa is, yun nga, I grew up as talagang yung Roman Catholic family talaga, yung pray, yung faith, at ang iniisip ko na lang is yung, ano ba yung mission na ibinigay sa akin ni Lord? Kasi sabi nga, bawat isa sa atin ay binigyan ng mission ni Lord, sabi nga nun. Yung circle of friends, hindi kasi ganun kalaki noon, lalo from Laguna ako, tapos sa Manila ako nag-aaral, PUP Santa Mesa. So, first year, walang nakakakilala sa akin. At pag tawag, di ba, syempre, first year, tatawagin ka ng professor mo kung sa class card mo. Pagtayo ko, kagandahan, Jennifer. Pagtayo ko, syempre, nag-wonder yung mga kaklase ko, even yung professor, kung ako talaga yon. So, wala tatanungin, siya ba talaga yon? Wala namang nakakakilala sa akin. So, ako lang, sabi, ako po talaga yan. Pero yun yung struggle eh. Tapos yung kailangan mag-wear ka ng yung childhood, yung high school, Catholic school, kailangan mag-wear ka ng skirts, tsaka yung uniform na pang babae because yun yung policy talaga. Siguro nagsimula yung kagustuhan ko na ma-update yung record nung nung naghahanap na ako ng trabaho. Kasi sinubukan ko licensed teacher by profession, pero kasi nung mga panahong yun, ang teacher ay nakapiting pa, yung mga babaeng So sabi ko hindi ko kaya yung ganun kasi college nga, kaya PUP yung aking pinili dahil wala siyang uniform. So civilian lang. Nung nakapasa, so kailangan papasok ka sa public school, nakapiting na yung mga teacher. So hindi ko na kaya, sabi ko hindi ko kaya yun. Sinubukan ko mag-apply ng ibang trabaho. Like sa mga factory, ganyan, kung kahit anong trabaho na pwede ko sanang pasukan. Kaya lang nga kasi pag submit mo ng resume, hindi match yung hindi nagmamatch yung aking physical appearance doon sa legal documents, sa pangalan, sa marker. So doon pa lang sasabihin, ikaw ba talaga to? So tapos minsan kailangan physical exam, parang ganun. So sabi ko, hindi, sigurado pag hindi pa ako handa na mag-come out ng mga panahong yun. So sabi ko, hindi na lang. So kumbaga, tinuloy ko na lang yung business nung aming magulang, yung wood carving. Ito yung mga sample ng aming mga product. Ang pangalan nga pala ng aming store ay Jeff and Gloria's Handicraft. Ito naman yung mga crucifix na gawa namin. Iba-ibang size siya. Then yung mga resurrection of Christ. Mas naging matatag yung faith ko because of this. Doon sa mga na yan na, yun nga, kahit hindi tayo sumesweldo,
sa advocacy natin, at yung pagtulong sa kapwa ay parang mas gusto ko. Nakakatuwa na even na hindi ako focus dito sa mga gawain dito sa handicraft, ay may mga kliyente yung napunta. Ibig sabihin, sabi nga pag si God daw ay gumalaw, ibig sabihin na talagang hindi. Minsan wala na talagang budget na biglang may darating na customer, ganyan, na i-refer pala ng mga kaibigan. So, ibig sabihin, hindi ka papabayaan ni Lord. Wala pang batas sa bansa natin na pwedeng payagan na magpalit ng sex marker ang isang tao. So, dahil nakarating ito sa Supreme Court. At luckily naman, grateful naman tayo dahil yung Supreme Court noong 2008 ay in-affirm yung desisyon ng RTC even wala pang batas sa Pilipinas na nag-aalaw noon. Kasi sa judgment ni Justice Kisumbing, I let nature take the course. Wala akong tinake na kahit anong medication, hindi nag-undergo ng surgery to alter yung katawan ko. Kaya, yun yung parang deciding factor dun sa case na yun. Yeah. Ito yung decision ng RTC, siniloan na may grant yung aking petition. January 2005 ito lumbas. And then, ayun nga, after 3 years, hindi ko alam na nakarating sa Supreme Court, ito naman yung kanyang judgment ng Supreme Court na ina-affirm yung decision ng RTC. Under Justice Kisumbing ang nasumulat nito. And then, ito na yung aking birth certificate. Ganun pa rin naman siya. Kung ano yung nakukuha natin sa PSA. Ito pa rin. Meron nakalagay sa baba na may remark siya. Pursuant to the court decision, yun nakalagay. Until lumabas nga yung court decision na may mga lumapit nga sa akin, nag-email, may pumunta sa bahay, mga intersex person, mga parents na thank you for being brave. Kasi kung hindi ka lumabas, hindi namin malalaman na hindi pala nag-iisa yung anak ko. Hindi pala ako nag-iisa. So, nakakatuwa din na experience na, doon ko rin, marami pala kami. So, ano yung pwede namin gawin? Doon nasimulan yung Intersex Philippines. Legally, iniregister namin ng Intersex Philippines noong April 2019. At iilan lang kami noon. Pero, dahil nga gusto namin mas maraming matulungan, at hanggang gawa kami ng paraan para mas makahanap kami ng mga intersex person. Because unlike dun sa member ng ating LGBT community na out and proud talaga, yung mga intersex kasi, ang hirap hanapin. At talagang they are really good in hiding. Kasi nga, takot sila dun sa discrimination eh. Kasi sa perception ng public natin, pag sinabing gay, eto na, alam ko, ito ang gay. Ito ang lesbian, ito na siya. Pero pag sinabing intersex, ano yun? Ang dami pang sunod-sunod na tanong na kahit yung may katawan, ang hirap sagutin dahil sila, hindi rin nila alam kung ano talaga sila. So, ngayon, may mga registration na kung alin yung dineclare nila sa local civil registrar, yun yung nagiging entry nung sex niya. So, I think most of the registration, hindi nila nire-reveal. And ikaw naman kasi pag nagpa-register ka is, syempre, hindi mo na din kailangan sabihin na ikaw ay intersex. Otherwise, magkakaroon nyo ng kalituhan, lalo na din sa local civil registrar. Kasi hindi pa lahat ganon ka-open kung ano ba talaga yung intersex. Nakita ko yung hirap na yung proseso ng papalit ng marker at yung kagustuhan ng mga katulad ko rin na gusto mapalitan yung marker nila. So sabi ko ano yung pwedeng gawin. So sinubukan ko na mag-drop ng bill, humingi ng tulong dun sa mga allies natin na mga lawyers at doon nasimulan namin sa tulong ng UPGLPP ni Attorney Hendricks, ni Prof. Leo Batad, yung Kagandahan Bill. The Kagandahan Bill or the would-be Kagandahan Law will be an important piece of legislation for intersex people. This is because it is now clear within our current legal framework that intersex people could actually change their gender marker and their name based on the basis of them being intersex. But the process right now is very tedious. Of course, it's also costly because they have to go through an entire court proceedings. So we have the trial, then most probably there are appeals processes involved. So if Kagandahan
law will be enacted, then the process will be streamlined. We will now use the existing framework on administrative changes, meaning the changes will now just be administrative. So it will be applied, or the petition will be filed with an administrative agency, the local civil registrar, and the local civil registrar general, or the PSA. So this will streamline the process and will cut on cost. So that's why we're hoping that this law will be passed. Bali sa Congress, ito ay House Bill 9555 at ito ay inisponsor ni Representative Geraldine Roman. It was filed, I think, November 2023. But yung first hearing, yung deliberation niya ay nitong, I think, last month. At ito, nakakatuwa dahil yung Committee on Justice ay, kumbaga, naipasa ito in one deliberation. At, kumbaga, isa ito dun sa, parang, kumbaga, totoo, it is fast moving dahil hindi na nakailang deliberation pa. In just one deliberation, naipasa na ito. At for scheduling ito sa plenary. Kumbaga, yung experience na yun ay malaki yung naging epekto sa akin, na parang na-validate yung sarili ko na, ay, ito talaga ako. Parang gano'n, na-affirm din yung paniniwala ko na, ay, pwede palang mangyari yun. Ang lagi kong sinasabi na sa mga kasamahan ko is, God did not make mistakes in creating us. Ibig sabihin, sabi nga, tayo lahat ay nilikha ng Diyos na special, at walang pagkakamali na ginawa ang Diyos kung paano tayo nilikha. It is, kumbaga, meant to be talaga kung ano tayo. Sabi ko nga, ay, pinanganak ako ng ganito, at kung ipapanganak uli, at bibigyan ako ng pagkakataong ipanganak uli, ito pa rin yung aking gusto, yung pagiging intersex. Kasi nga, gusto ko na maranasan yung mga struggle at challenges na pinagdaanan ko in order for me to help yung community. Kasi pag hindi mo pinagdaanan yung challenges na yun, hindi mo matutulungan, dahil wala kang alam, paano mo matutulungan yung community. So sabi ko nga, don't be ashamed, kasi wala namang nakakahiya dun sa pagkakaligha sa iyo, So yun nga, be out and proud. Ngayon, kung hindi ka naman out and proud, okay lang din. Ang mahalaga, matanggap mo yung sarili mo, kasi yung self-acceptance ang pinakamahalaga sa lahat. Na ang hirap mo hanapin or humanap ka ng pagtanggap sa ibang tao, pero paano ka maghahanap ng pagtanggap sa ibang tao? Yung sarili mo, hindi mo kayang tanggapin. Doon kasi nagsisimula, mas maganda yung pakiramdam kung tanggap mo yung sarili mo. Mas magaan sa pakiramdam at sa pakikitungo sa ibang tao.